Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron din palang magandang nagawa. Magandang gagawin. Itong si Senator Robin Hood Padilla, which is, I'm pretty excited dito nga po sa kanyang improvement na tsak ako, buong Pilipino matutuwa dito. Ano lamang ito? Ito po ay aalis na po ng bansang Pilipinas itong si Senator Robin Hood Padilla, which is good. Walang umaalma sa'yo, walang nagpipigil sa'yo, wala kahit na sino. Talaga nga namang go ahead. Kung ayaw mo sa Pilipinas kasi sinasabi mong walang future, go ahead, lumayas ka, hindi ka namin pipigilan. Senator Robin Hood Padilla, tingnan nyo ba naman tong kanyang sinabi? Pakinggan natin mga minamahal. Tayo pa yung tinakot ni Padilla, ha? Kung walang future, bakit ka mag-i-stay? Ganyan ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Plano na raw niyang umalis ng bansa at maging dedicated na ama at asawa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbad. Talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Tama na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko, kasi hindi ako naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Tila Kung hindi mo nakikita ang future sa Pilipinas na to, edi umalis ka. Walang nagpipigil sa'yo. Kahit nga dapat bukas hindi mo na sinasabi, ginagawa mo na. Ang dami mo pang hanas, bakit hindi mo na lang gawin? Gusto mong umalis, go ahead. Walang pipigil sa'yo. Tandaan mo, Senator Robin Hood Padilla, ikaw yung isa sa napakawalang kwentang senador ng bansang Pilipinas. So bakit ka pipigilan ng mamamayang Pilipino? Tanga na lang ang naniniwala sa'yo. Continue tayo. Babalak na raw si Senator Robin Padilla na mag-retire sa politika at umalis na ng Pilipinas. Sa isang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa kasalukuyang sistema ng gobyerno. Hindi idinetali ng senador kung anong sistema ang kanyang tinutukoy, pero matatandaan na isa sa mga pinakamatibay na advocate ng federal form of government si Padilla. Sinabi niya rin na dapat na umanong ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang Pakabobo mo. Eh di kung isusulong mo yung death penalty, unang mamamatay itong si Sara Duterte. Kung hindi ka ba naman tanga? Malamang hindi yan susuportahan ng mga ng mga DDS sa mga senador. Kung hindi ka ba naman bubita, imagine nyo Actually, maganda, to be honest, yung death penalty. Pag-usapan muna natin ng papyaw. Yung death penalty, maganda. Bakit? Unang-una, syempre yung mga corrupt is mamamatay, which is good para hindi na sila nag-i-exist. Ang problema kasi, walang aamin dyan ng mga kurakot. Lahat sila magtutukan, di lahat sila mamamatay. Yun yung problema dyan, Robin. Maganda yung hangarin mo pero sobrang labo. Yung death penalty ang mangyayari anti-poor. Yun yung kinakatakot natin. Kung sa usapang rape, sige. Death penalty, go ahead. Kung sa usapang tawag dito, mga scam, ganyan. Sige, go ahead. Death penalty. Oo, lalo na sa rape, okay, death penalty. Pero yung usapin, sa pangungurakot, sobrang hirap nung i-prove. Dito pa nga lamang kay Sara Duterte, nagkakandaleche-leche na tayo eh. Diba, ang dami nilang hanas, ang dami nilang palusot. Tingnan ninyo, may pa-impeach pang nalalaman si Sara na hindi a-attend sa hearing. See? Gets ninyo? Nagigets nyo naman ata yung punto ko, mga minamahal. Tungkol nga po dito kay Vice President Sara Duterte sa ginagawa niyang pagnanakaw. Front lang kamo ni Robin Padilla na para masabi na maganda naman yung legacy niya kahit hindi, 'di ba? Itong pinapalabas niya na hindi siya sinusuportahan sa death penalty. Kasi hindi pa naman talaga actually, gusto ko yung death penalty. Pero how? Paano natin masasabi, mga minamahal, na yung death penalty ay magiging effective? Eh dito pa nga lamang sa pagnanakaw ni Sara Duterte, todo deny na kayo. Paano yun? Diba? O, continue. ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Dagdag pa ni Padilla. Madami na daw demonyo dito sa ating bayan. Kagaya nga ni Duterte, buti na nga nandun sa The Hague, the Netherlands eh.
Kung usapang demonyo, nandun na si Digong. Oo, susunod na si Sara si Bato. Oo. Diba? Gets ninyo, mga minamahal. Oh. Kasalanan umano ng iba't ibang international treaties na pinasok ng bansa kaya hindi umano nagkakaroon muli ng batas kaugnay ng death penalty. Kwento pa niya, naglilibot na sila ng kanyang asawang si Mariel sa mga bansang maaaring lipatan oras na magretiro ang senador. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinibenta na ni Padilla ang Padilla Museum, ang ancestral home ng mga Padilla na located sa Quezon City. Gusto ko sa Brunei. Brunei. Ayaw ng asawa ko doon. Mainit doon. Sabi ni Mariel, Pero mautak din itong sa Padilla ha, sa kanyang ginagawang sa kanyang ginagawang pagbebenta. Ang galing ng scheme mo ha. Papalabasin na pupunta ng ibang bansa. Kamo baka nalulugi na sa negosyo. May utang itong si Robin Padilla. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa internal nilang buhay. 'Di ba? Or baka gustong bumili ng mas malaking ari-arian kaya pinapadispose na lang. Hindi ibig sabihin na pupunta ng ibang bansa, pupunta agad. Naku, huwag kayong maniniwala mga minamahal, pupunta ng ibang bansa. Sino maniniwala sa'yo, Robby, na pupunta ka ng ibang bansa, doon maninirahan? Ang mahal-mahal tumira sa ibang bansa. Di ba? sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland, punta kami ng Iceland. Gusto mong matahimik, umalis ka sa politika. Ikaw lang naman yung bobo dyan eh. Ikaw lang naman yung paepal eh. Kaloka, parang meron tayong lasing palagi na senador eh. Ang mahal, pare. Kaya napunta doon sa usapin ay bebenta ko yung bahay. Paglinaw ng senador, hindi fundraising para sa susunod na halalan ang dahilan ng pagbebenta niya ng property. Pero sakaling manalo aniya si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028, bukas daw siyang gumampan sa isang anti-crime-related posisyon. Para sa Agenda Weekend, Joash... Naku, Diyos ko. Mas lalong maintriga ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Kung aalis ka, dapat umalis ka na para mabawasan naman yung mga bulok na sistema. Pinaglalaban mo ba naman yung pamilya ng magnanakaw? Sinasamba mo sila Duterte kahit hindi naman dapat, kung hindi ka ba naman baliw? 'Di ba? Galing eh, no? Pagkatapos mong sirain, 'di ba? Itong bansang Pilipinas. Sa bagay, tama lang din naman para hindi na masira pa lalo. Tama lang din naman na umalis itong si Robin. Isama mo na si Sara. O, para hindi ka na maghasik ng lagim. Ano yung sabi ng anak mo? Oo. May aalis na lang ako ng bansa kung magiging vice president ka. Sinusuka ka na nga eh. Diba? Udas ka talaga. Gusto mo talagang ipahamak itong itong si Sara Duterte. Medyo nakakahiya yun, ha? Death penalty para sa magnanakaw. Abay, unang mamamatay dyan, yung amo mo. Diyos ko naman, Robin. Hindi naman kami mga pinanganak kahapon. Oo. Kaloka. Alright. Kayo! Ano masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.